Magandang gabi sa bawat isa. Muli, night devotion tayo at ngayon ay dito na tayo sa verse 11 ng chapter 4 ng awit ni Solomon. Medyo maano yung aking lalamunan. Kaya pagpasensya nyo na. At yun, verse 11 hanggang 16 yung ating babasahin. Hanggang 16 lang pala yung awit ni Solomon, chapter 4, at bukas ay tayo ay dito na sa chapter 5. So, 4 na verses na lang ng awit ni Solomon, tayo ay dito na tayo sa Isaias. Yan. 6, 7, 8. Yun na lang ang ating babasahin sa mga susunod na gabi. Kasi bukas tayo ay 5. So, yun. Umpisa na natin. Ang labi mo, aking hirang, sintamis ng mga pulot. Ang dila mo'y waring gatas, ligaya ang siyang dulot. Ang bango ng Lebanon ay tila nasa iyong suot. Katulad ng isang hardin, itong aking minamahal na may bakod sa palibot at sa sarili ang bukal. Halaman ay magagandang waring hardin ng Granada. Namumukod, natatangi ang kanyang mga bunga. Mahalimuyak ang mga nardo, mababango ang henna, nardo at saffron. Mabango ang kanela, mabangong kanela at kalamo. At lahat ng punong kahoy ay may samyo ng insenso, mira at aloe na pangunahing pabango. Ang tubig na ginamit na pandilig nitong hardin ay ang agos ng tubig na nasa Lebanon pa nanggagaling, umihip ka hangin timog sa hilaga, gayon din ng masamyong ko ang bango na buhat sa aking hardin. Hayaan ang aking sinta ay magpunta sa hardin niya upang pumitas at kumain ng mga bunga. Yung nardo, saffron, mabangong kanela at kalamo, yun po ay para siyang punong kahoy. Yun po yung pagkakaintindi ko po dito sinasabi po dito sa verse 14. Punong kahoy po yun lahat. At yun, baka lang po hindi tayo nagkakaunawaan. At kung nagkamali man po ako sa video ko pong ito ngayon, ay isa-search ko na lang po ulit upang may tama ko yung aking pagkakamali. At yun, na-share ko lang po. Ang aking natutunan po dito, mula verse 11 hanggang 16, ay ito pong verse 12. Katulad ng isang hardin, itong aking minamahal, na may bakod sa palibot at sarili ang bukal. Ang nakita ko pong aral dito ay yung pong wag basta-basta
sa isang babae, kung ikaw po ay babae, huwag mo pong basta-basta ibibigay yung tawag doon, yung lahat sa isang tao. Pagmamahal, yung puri, or ano man pong tawag mo po doon, o ano man pong pagkakaintindi mo po doon, pero sana po ay open-minded ka po doon po sa aking gusto parating. At pangatlo ay huwag ho basta bibigay. At yun po ang aking nakitang aral po dito. Kung ikaw po ay babae, huwag mong ibigay yung bagay na pinang-iingatan mo. Kumbaga magkaroon ka po ng boundary sa iyo pong sarili, kung meron kang kasintahan, or kung meron kang, alam mo yun, kung naliligaw pa lang naman po sa iyo, ay magbigay ka po ng boundary dun sa taong naliligaw po sa iyo. Bakit? Mahalaga po sa isang babae na dapat maging maingat sa sarili para hindi po siya masira yung buhay, yung mawalan ng magandang kinabukasan, at pangit po yung tingnan sa isang babae, na yung babaeng, alam mo yon, yung babaeng sira yung buhay, walang kinabukasan, ang sama pong tingnan, sa totoo lang po. Ang pangit pong tingnan pag ganun. Nakakaawa pong tingnan. Di bali na pong kami yung mga lalaki. Bakit? Kasi kami mga lalaki, kaya po namin maghanap buhay at may mga bagay po kaming nagagawa na hindi nyo po kayang gawin. Malaki po yung pinagkaiba namin sa inyong mga babae. Kaya kung baga, di baling nang kami yung nahihirapan, basta maibigay po namin yung mga pangangailangan niyo po sa amin bilang asawa, kung may asawa po kayong lalaki, or basta ganon, yun po. At isa po yun na mahalaga na dapat po nating malaman. Sana po ay nauunawaan niyo po yung gusto ko pong sabihin. Ay huwag po tayong basta-basta bibigay sa isang tao na hindi naman natin, alam mo yun, sigurado. At kung wala ka pa naman pong boyfriend or single ka pa man ngayon, ay isa pa pong bagay at pinakamahalaga na laging itinuturo sa amin ng aming pastor ay yung ipinalangin mo yung taong nagugustuhan mo. Kung may nagugustuhan ka, kung gusto mo nang magkaroon ng kasintahan, ipanalangin mo, ilapit mo siya sa Panginoon. Panalangin mo yung pag-uugali niya. Kung meron ka na nga nagugustuhan, halimbawa may crush ka na doon sa isang tao, yun. Panalangin mo yung pagiging ugali niya, pag naging kayo na, pag naliligaw siya sa iyo, yung mga ganong bagay. Ipanalangin mo po, ilapit mo po sa Panginoon. At kung gusto mo lang naman na magkaroon ng kasintahan, halimbawa lang naman po, tapos wala kang standard, kumaga hindi mo alam kung ano ba dapat yung gusto ko sa isang lalaki, ano ba dapat yung standard ko, yung ganon, ipanalangin mo po na sana mabigyan po ako ng halimbawa, sana mabigyan ako ng tamang tao na nakalaan sa akin, tamang lalaki para sa akin, na kayang panindigan, kayang ipaglaban, kayang buhayin, kayang ibigay yung pangangailangan ko,
At syempre, yung makakasama ko at yung may magandang plano sa aming kinabukasan. Yun po yung bagay na aking natutunan po dito sa verse 12. At kung ikaw naman po ay lalaki, at gusto mo yung isang tao, yung babae, ay nawa ay sana kung ligawan man natin, ay panindigan natin. Huwag natin silang lokohin, huwag natin silang saktan. Pahalagahan natin sila, bigyan natin sila ng value, sapagkat niligawan mo eh. Niligawan mo, mananahimik, tapos nagpapansin ka, nung nagpakwit ka, nakitan sa'yo, hinilig sa'yo, tapos di mo na lang papansinin, nawa huwag tayong ganun. Kundi, mahalin natin ng totoo yung babae. Bigyan natin sila ng respeto. Katulad po dito sa verse 13, sabi dito, halaman ay maganda, waring harding ng granada, namumukadkad na tanging ang kanyang mga bungang mahalimuyak, ang mga nardong mababango ang Helena. Yan po. Ito po ay may mga, kumbaga, sumasagisag lang po. Pero ang pinakang, kung ito po ay halukayin natin at sasaliksikin kung ano po ba yung ibig sabihin ng mga salitang ito na nasa verse 13, tumutukoy po ito dun sa tunay na pagmamahal, tunay na pag-ibig, pag-ibig na may respeto, paggalang at pagdidisiplina sa sarili at paghihintay sa tamang panahon. Ano po yun? Yung mga bagay na, alam mo yun, kung mahal ka ng isang tao, igagalang ka niya, irerespeto ka niya, at marunong siyang mag-antay sa tamang panahon. At malawak ang pangunawa niya, yung alam mo yun, yung kahit na medyo magulo ka, hindi ka maintindihan, ay sinisikap niya pa rin ikaw ay unawain. Yun po yung tunay na pagmamahal na may paggalang, pagrespeto at pangunawa. At sana po ay naunawaan niyo po yung gusto ko pong iparating patungkol po dito sa verse 12 hanggang 13. At yun po, kung mayroon man po akong maling nasabi or may mga bagay man kayong hindi naunawaan dun po sa aking mga sinabi, ay pwede po kayo mag-comment po dito sa baba ng aking video at sisikapin ko po siyang ipaliwanag po sa inyo upang maunawaan nyo po yung gusto ko pang iparating. Lamang po at marami pong salamat. Muli, kita-kits po tayo sa ating night devotion bukas po ng gabi. See you tonight devotion. God bless po. Bye-bye!